Hi, our Science, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot reading for March 3, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message niyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong March 3, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Nagkaroon ng pagpaplano dito. Nagkaroon ng long-term plans. Regarding to sa ambisyon nyo sa buhay. Some of you nagkaroon ng career stability and some of you nagpaplano na magkaroon ng career stability. Kaya nagkaroon kayo ng long-term plans. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 3, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? May nakita ko ditong health improvement. Tapos may nakita ko ditong self-growth. Health and self-growth. Health improvement and self-growth. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 3, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Parang kahapon to eh. So check nyo ha. Check nyo yung March 1 or 2, 2024 Gabay Tarot reading nyo. May nakita ko nag-harvest dito. Nag-ani kayo, mani kayo ng magandang bunga. Maaring may positive outcome. Tapos mag-ingat lang po kayo sa matutulis na bagay, baka masugatan po kayo. Ano po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024? Follow your intuition. May mensahe po galing sa inyong intuition. So, connect to your intuition. Sa mga bago dito, paano po kayo mag-connect sa inyong intuition? Meditate and leave a one question. Kung may sasagot, intuition nyo yan. Kung hindi kayo makapag-focus, so take a long walks or spend time sa ating nature. Tapos after nya, nag-meditate kayo. Pwede din na magsulat kayo sa journal nyo. Kung mayroon kayong journal or diary, mas better kasi yung journal or diary kasi kung may nararamdaman ka, pwede mong ilipat doon at masuri kung ano yung punot dulo sa nararamdaman mo na hesitation, gano'n. Ma-check mo. Ayun. So, write down sa inyong journal. Tapos leave kayo ng question. Tapos kung tuloy-tuloy na yung sulat nyo, then that is your intuition. Connect your energy, connect to your body, trust your intuition, and have faith sa universe. So, I'm sure na may mensahe sa inyo yung intuition nyo ngayon. Gemini, Libra, and Aquarius. Ano pa ang mensahe ngayong March 3, 2024? You're seeking, knowledge. Like for example, nagbabasa kayo ng libro para may makuha kayong knowledge, learnings, and clarity. Pwede din na may nalaman kayong sikreto sa araw na ito. At saka, pwede din na may naging honest sa inyo or naging honest ka sa kapwa mo.
Tapos, may nakita ako dito na nag-self-study kayo kasi gusto nyo pang may improve ang inyong skills. Kasi nagpaplano ka dito ng long-term plans eh. Kasama talaga yan. So, some of you nag-aaral. Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong March 3, 2024. Ano po ang energy? Energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024. Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius kayong March 3, 2024. Clarification po sa card na ito. Love, romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, may bago pa tayong upload ha. Mantika by Tarot reading nyo po. Separated po yung Gemini, Libra, and Aquarius. So check nyo po sa channel natin. Scroll down nyo lang po. Sa ngayong araw na ito, March 3, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May concern kayo sa isang tao na hindi marunong magpahalaga. Dahil sa kanya, hindi stable ang inyong emotion ngayon. Takot o may alinlangan ka may offer sa iyo na to be a leader, na mamuno. Pero takot ka o may alinlangan ka to take a lead. Kahit na ang iba ay naghihingi sa iyo ng guidance. Tapos may sabi ang card dito na mag-ingat po kayo sa inyong communication ngayon. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, prangka yan. Wala namang masama sa maging prangka. Pero yung yung sasabihan nyo, yung sensitive. So, mag-ingat po sa communication nyo sa isang tao. Kasi maaring sensitive siya ngayon na hindi niya magustuhan yung sinabi mo sa kanya. Tapos may nakita talaga ako dito na nireject mo agad ang isang tao na gustong makipag-usap sa iyo. Ayaw mo. So, sino kaya yan? Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. So, ano to eh? Ninatawa ako kasi ikatatlong araw na yata ngayon. Oo. Andito pa rin po siya, Gemini, Libra, and Aquarius, yung makipag-compete sa inyo. Actually, parang lumabas din sa weekly reading nyo to. Basta na, alam ko kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, some of you, most of you, ayaw makipag-kompetisyon. Naiirita kayo niyan sa competition, rivalry. So, comment down kung nakaresonate kayo. Oh, andito pa rin siya. Okay. So, ang taas ng tingin niya sa iyo kasi gusto niya makipag-compete. Siguro sa kinalikhan niya, yung
yung sa environment niya, puro competition or rivalry. Parang ang taas ng tingin niya sa iyo kasi may offer nga ng leadership sa inyo dito eh. Natatapos yung mga gawain at mag-isa kayo. Multitasking pa, matatapos nyo. Tapos matalino pa kayo, masipag. Mm. Kaya ayun, so hindi na ako magtaka na may makipag-competition sa iyo. Pero nakikita ko dito na naanoy ka talaga. Naiinis, naanoy. Oo. Tapos mag-ingat kayo ha. Pwedeng siya ito, pwedeng ibang taong ito. Kasi may nilumabas dito na mapanlinlang na tao. Malapit lang siya sa iyo. Okay. Ako. Paglabas dito kanina, gusto kong i-connect sa mga cards mo. So, ayun, nagkaroon talaga ng away. May intense na pangyayari o di kaya may ganap na away dahil sa hindi pagsasang-ayon ng isang pamilya, ng grupo ng tao. Ilan nga sa inyo na may balak magpatayo ng bahay or structure or nagpatayo ng kayo ngayon? May ganap nga na competition. Like for example bigyan ko kayo ng example. Yung in-applyan nyo ng job position is one offer lang po. Tapos, alam ng kaibigan mo na in-applyan mo siya, in-applyan din niya. Oo. Gusto niya makikompete kung sino yung mas, kung sino yung mas naunang ma-hire sa inyo. Ganun. Like for example, may patok na sa negosyo, marami kayong customer kayo, marami kayong clients, at ginaya ng kakilala nyo. Kasi patok nga. Pwede rin ginaya niya yung strategy mo sa paggawa ng plano. Kasi naggawa ka ng plano dito, long-term plans. Kaya pala lumabas ito. Umani ka. Kasi nagkaroon ng magandang bunga, nag-harvest mo kayo. Pero, ayun, tumingin itong nag-spy sa inyo, mapanlinlang na tao. Ayun, ginaya ka. Okay lang sana ito kung anong tawag nito? Healthy competition. Pero sa tingin ko, hindi healthy kasi nagkaroon ng away or conflict. Ayun. So, kung hanggat maaari, wag nyo na lang po siyang i-entertain or tanggapin yung energy niya kasi nararamdaman ko dito na hindi maganda ang kanyang energy. Focus sa inyong plano sa buhay, Ang ganda ng plano niyo sa buhay. Tapos, okay pa yung health mo dito. So, iwas na lang kasi baka ma-stress kayo or ma-burnout dahil sa trato ng taong ito. Nagkaroon ng toxic traits So, iwas na lang. Okay? Kahit saang lugar tayo, magkakaroon talaga ng kompetisyon, rivalry, kahit bahay pa natin yan. Magtataka na lang tayo na ginagaya yung mga salita natin, yung kung ano yung improvement sa bahay, di ba? So, ewan ko ba, siguro hindi nila alam na nanggaya na sila, hindi nila intention talaga na ganun, kasi parang model yung tingin nila sa iyo, ganon. Pero sana ipag-pray mo na lang. Ipag-pray mo na lang yung tao. Kahit nga ako kung ganyan, maanoy ako pero isumbong ko kay God. Hindi siya isumbong na para magkaroon siya ng ganito. Sinumbong ko yung feelings ko. Na God, sorry kasi naanoy ako ganito kasi ganito. Sana maintindihan ko pa at ipag-pray ko na sana hindi kami mapahamak sa mga ginagawa niya. Ganun.
para ma-release mo lahat. 'Di ba? Release your worries. Kahit naiinis ka, then talk to our God. Kasi makukonsensya ako niyan eh kung may bad habits ako or attitude. Makukonsensya talaga ako. Tinatap ako ng spirits guide ko na ganun. No, uy, mali yan. Pero naunawaan naman nila kasi nga, tao tayo, magkakamali din. Okay? Ano pa? Ayun ha, kung may makipag-argue sa inyo, iwas na lang po. Sayang yung araw nyo ngayon. Maganda pa naman yung plano nyo dito at na-receive nyo. Tapos kung may chismis, so seek clarity, fact check kung totoo ba yan or hindi. Okay, kaya pala lumabas itong follow your intuition and not see knowledge. Kasi gusto ipaalam sa inyo ng universe na may taong hindi totoo sa inyo. Para on guard kayo. Hindi sa aawayin mo or ano pa dyan na magiging masama kayo. Hindi. The universe inform you na may taong hindi totoo sa inyo, kaya mag-ingat po. Mag-ingat po kayo sa taong ito. Kung pwede, iwasan nyo po. Tapos acknowledge, kundi, malalaman, kung malakas ang inyong intuition ngayon, malalaman mo kung sino yan. At magkakaroon ng seek clarity dito. Like for example, ano kayang punot dulo kung bakit ang sama ng taong to sa akin? Ganun. Malalaman mo yan. Basta connect lang kayo sa inyong intuition. Hindi talaga yan maiwasan, Gemini, Libra, and Aquarius. Hindi lahat ng tao matutuwa sa ating achievement. Hindi lahat ng tao na matutuwa sa atin na naging masaya tayo. Kung naanoy kayo, syempre maanoy tayo. Normal naman yan, maanoy tayo. Then ipag-pray nyo. I-surrender nyo yung inis nyo, worries nyo. Kung pwede, huwag na lang silang isipin. Meron talaga. We cannot please everyone. We cannot please everybody. Meron talaga na masaya tayo, malungkot siya kasi masaya tayo. Ganun. May na-achieve tayo, malungkot siya kasi gusto niya din ma-achieve yung gusto na-achieve natin. Ganun. Meron talaga yan. Ipag-pray nyo na lang po siya. Instead na magalit or maanoy kayo sa kanya. Okay? Kung pwede, wag niyo na lang siyang i-entertain, wag niyo hayaan na tanggapin yung energy niya kasi hindi niyo yan energy. Kung hayaan mong tanggapin yung energy niya, nako, paano na yung positive energy flow mo dito? Maaring masaktan ka sa sinabi niya or sa ginawa niya kasi may high expectation kayo sa kanya. Pero ang akin lang dapat ba? Worth it ba na anong tawag nito? Worth it ba na bigyan mo ng pansin? 'Di ba? Hindi. Napaisip ka, Gemini, Libra Siya, oo nga no, it's just a waste of energy. Kailangan ko pang mag-focus dito kasi may long-term plans ako. Kailangan ko magbigay ng action. Pero mas mabuti kasi na makilala mo ito para ma-on guard ka. Malaman mo agad at magkaroon ng limitation. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, minsan nagiging open kayo sa lahat ng tao kasi akala nyo lahat ay maganda ang turing sa iyo. So, comment down kung naka-resonate kayo. Yan Ganyan talaga ang buhay. Lalo na't, puro competition ngayon. Hirap talaga niyan. Pero kailangan tanggapin. Ito na yung reality. Kayo na lang po ang mag-adjust kasi matalino naman kayo. Okay. And the clarification. Sa career and money na tayo. Maraming message, no? Sa career and money, actually, may nakita kong abundance dito. Pero delayed po. Siguro may dahilan. So, kailangan kung delayed, kailangan talaga ng pag-intindi, paghintay, habaan ng pasensya. And make yourself busy habang hinihintay nyo. Malay nyo, mamaya, dumating na.
Tapos may dumating na opportunity ha, na hindi nyo napansin kasi nakatutok kayo sa isang opportunity. Iba-iba, I remember, iba-iba tayo na experience, so try to reflect. The universe asks you to loosen grip and relax. Mag-reconnect ka at mag-ask ka ng divine assistance. Tapos ingatan talaga. Actually, ingatan yung kaperahan nyo ha. Baka mapagasta kayo or may nawala dyan. Nasa dalawa lang yan, napagasta or nawala. Okay? So, ingatan. Sayang din. Okay, and the clarification po. Wow, ang ganda. Hope and healing. This is the connection of your second card here. Nagkaroon ng hope and healing. See? May dumating na opportunities na naman. Tuloy-tuloy ito, Gemini, Libra, and Aquarius. Basta panatilihin nyo yung magkaroon ng positive energy flow. Paano magkaroon ng ganyan is, let go of your worries. Let go of worries, grudges. Let go nyo na yan. Tapos, tumira ka sa present nyo. Tapos positive affirmation. Alam nyo na yan. I am loved. I am healthy. I am successful. Yung mga magagandang salita. I-attract nyo yan. I-recite nyo. Bahala na yung mga tao dyan na marinig nila. Kasi you are, confirming na mangyayari talaga yan. Okay? So, iwasan nyo na magsalita ng mga bad words kasi ma-attract nyo yan. Kayo po. Okay? May nakita ko renewal dito. May darating po na unexpected help. Ang ganda. May pag-asa kang madama, maging positibo at gumawa ng paraan. This card offers hope and guidance. So kung nahihirapan ka ngayon, have faith that your luck is about to change for the better. Maaari ring inspired, lumabas din dito. Diba sabi ko kanina na some of you na may balak or nagpagawa na ng bahay. May nakita rin ako dito na you're inspired in creating beauty and style in your home. This card tells you na all your dreams are coming true. Ang ganda. You are healing from the past and feeling hopeful for the future. Ang ganda nito. Actually, itong card na ito, it will bring money luck. May money luck po na ganap sa araw na ito. This card may also indicate that you are healing from money or job loss. Para sa mga negosyante dyan, you may be guided to begin a new business or you have a hidden talent that you can put to good use. Baka yung talent mo yung makapag-asenso sa inyo. So, check nyo po. The star can also show awards and fame. Ganda nito. Healing, hope, and healing. Ganda. And sa love life, self-love, partnership, and romance, nagkaroon ng emotional offerings. Sa mga single dito, may parating na ideal partner. Sobrang bilis nito mag-approach sa inyo. So, sabi po, may reminder po dito si card na take things slow. Kilalanin niyo po muna daw. Sa mga may relasyon, may pangyayaring aminan. Posibleng proposal, basta, 'di ba sabi ko sa inyo kanina dito, may maging honest sa inyo or kayo po ang naging honest sa kanya. Eto na 'yon. Good news is on the way. Pwede din nag-healthy living ka na ha, kasi may nakita ko ditong health improvement dito. Actually, may bago kayong inspiration eh. Like, nag-decorate, diba? Nag-decorate kayo sa bahay, bumili kayo ng gamit para sa bahay, may bago kayong pet. Ano pa? Okay. Actually, yung nakikita kong delayed abundance is kaperahan eh. Tsaka, di ba sabi ng card dito na kanina na kailangan nyong ingatan ng inyong kaperahan kasi may nakita kong loss of money. So, wag nyong antayin na mangyari yan ha. Kailangan nyong maagapan yan.
Tapos dalawang card na po nagsabi dito na naging baka naging materialistic na po kayo. So check nyo po. Okay? Kailangan i-check nyo po. Baka hindi nyo napansin eh. Kasi nakikita ko dito na sabi ng card dito na napagasta daw kayo sa material na bagay. So, i-check nyo ha, para maagapan nyo, makontrol nyo po. Tapos nakikita ko dito, sobrang focus nyo sa wealth and possession. Pwede naman mag-focus kayo niyan, pero wag lang po na mag-sobra. Kasi, kailangan kasi na magkaroon ng balance, like taking time to ourselves, taking care of ourselves, to our family, ganon. So, controlling of behaviors ang kailangan dito. Love message po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius sa mga single po ngayong March 3, 2024. Okay. Yung mga mapait na alaala, turn them into lessons. Turn lemons into lessons. Kasi itong lessons na ito, magagamit mo yan sa future po. Ano pa po ang mensahe? Surround yourself with your soul tribe. Kung comfortable ka sa inyong friends, then go ahead. Sa inyong family, go ahead. Para magkaroon ng healing. Okay, ayusin muna natin. Love message po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong March 3, 2024. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. And deeply, magkaroon ng communication dito, masinsinang pag-uusap. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. Love message. Labo ang love message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024. Okay. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Kahapon pa to eh. Oo, may magbibigay talaga ng sa inyo. Pwedeng tulong, pwedeng regalo. May magbibigay po. Ano pa ang karagdagang mensahe? Have patience. Yes, kasi may delay. So, kailangan talaga ng pasensya. Love is patient and kind always. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024. Okay. The dragonfly. Okay. Adaptability. This is a symbol of light and change. So, magkaroon ng new beginning, changes sa inyong buhay, change for the better. Kasi may na-mention ako dito, diba, kanina na change for the better. Okay. It is reminding to bring, okay, ulitin natin ha. This is a symbol of light and change. It is reminding you to bring it a bit more lightness and joy into your life in order to bring about the changes needed to reach your full potential and approach things lightly. Okay, may nabasa ko dito eh. Okay.
Yung kanina, yung sabi ko kanina na kailangan yung i-release yang, i-let go mo na itong past emotion nyo, old emotions, kumbaga, ang tawag niyan old emotions, para makakonect kayo sa inyong intuition, para mas maging magaan, tapos magkaroon ng positive affirmation. I-claim mo yung positive affirmation kasi ang bigat ng negative na mararamdaman mo yan kasi mabigat yung pakiramdam mo. So, kailangan yung mag-meditate. Tapos, don't rush things. Kasi kung i-rush mo yung things, mabibigatan ka, mahirapan yung sarili mo. So, yun, di ba ang sabi dito din na kung may dumating na bagong energy sa inyo, kilalanin nyo muna. Take things slow. Yan din. Kung may changes, dahan-dahan lang yan sa pag-adapt. Masasanay din kayo. Oh, confidence. You are encouraged to disconnect from the physical or materialistic plan. Oh, see? Materialistic plan, andito po. Andito. Ang sabi po dito, you are encouraged to disconnect from the physical or materialistic plan and move to the spiritual realm. And you have a deep spiritual connection which you mustn't ignore. You are on the brink of transformation and your divine purpose may be revealing itself. Wow. May pagbabago talaga na magaganap sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi may mensahe po dito. Okay? Spiritual connection, then connect to your intuition kasi may mensahe talaga. Kabang mensahe po or advice para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024. Have faith in your dreams. Dreams do come true na may nabanggit ako kanina. Be bold and make the first move. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 3, 2024. Wow. I'm sure nabasa ko to sa inyo kahapon. Overcoming difficulties. Sabi po ni Archangel Jeremiel, the worst is now behind you. Kaya pala may new beginning. And you are surmounting any previous challenges. You are surmounting any previous challenges. So, turn lemons into lessons. Remember who you are. Sabi po ni Archangel Michael dito, you are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. That is our reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 3, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.